Ako si Elias, isa lamang akong anak ng isang lahing isinumpa, hinubog ng kahihiyan, pinalamlam ng kawalan ng hustisya. Hindi ako isinilang upang maging bayani, ngunit ang aking dugo at luha ay naging saksi sa pagdurusang likha ng lipunang bulok. At ngayon ako'y makikita sa huling pagkakataon ng iilang mata. Ang aking lolo, katiwala na tapat, subalit pinagbintangang magnanakaw ay pinahiya at pinarusahan ng walang habag. Ang aking ama na nagmana ng galit at sumpa ng bayan ay maagang namatay na alipin ng hiya at pagkutya. At ako, bagamat lumaki sa ibang bayan, kalaunay natuklasan kong ang aking apelyido'y isang sugat na walang gamot. Mula noon, ang katauhan kong si Elias ay naging anino. Walang pangalan, walang dangal, ngunit isang tinig para sa mga api. Ginugol ko ang aking buhay sa piling ng mga mangingisda, magsasaka, at dukhang walang tinig. Nakita ko ang kanilang paghihirap, ang buwis na hindi makatarungan, ang parusa sa mga walang kasalanan, ang pang-abusong nagkukubli sa likod ng krus at kapangyarihan. Doon ko naunawaan, ang lipunang ito ay hindi na maililigtas ng simpleng dasal o pag-aaral lamang. Kailangang may magtaya ng buhay. Sa aking paglalakbay, nakilala ko si Crisostomo Ibarra, isang binatang may pangarap at paniniwala na ang daan tungo sa pagbabago ay edukasyon at reforma. Siya ang larawan ng pag-asa ng mga ilustrado at ako na may tinig ng mga naaapi. Hindi kami nagkasundo sa lahat ng bagay. Ako'y naniniwala na ang sugat ng bayan ay napakalalim at marahas na paggagamot ang kailangan. Ngunit sa kanyang mata, nakita ko ang ningas ng bukas. Kaya't kahit kami magkaiba ng paninindigan, tinulungan ko siyang magpatuloy. Ako ang nagligtas sa kanya mula sa mga panganib, sa buwaya sa ilog, sa mga patibong ng kaaway, at higit sa lahat sa mga sundalong nagbabalak kitilin ng kanyang buhay. At nang siya'y gawing bilanggo, ako ang gumawa ng paraan upang siya'y makalaya. Ako ang nagbigay ng pagkakataon kay Ibarra na muling makita si Maria Clara, ang babaeng pinakamamahal niya, bago siya tuluyang tumakas at lisanin ng bayang puno ng pasakit. Alam kong iyon ang huling sandali nilang dalawa, at sa mata ni Ibarra nakita ko ang sakit ng isang pusong nabigo, hindi lamang sa pag-ibig, kundi sa bayan ding kanyang minahal. Ngunit ako ang nagtaya ng lahat. Ako ang nagtago sa mga kagubatan. Ako ang nagtamo ng sugat sa pagtakas. At ngayon naririto ako, sugatan, naghihingalo sa lilim ng mga puno sa libingan ng mga Ibarra. Sa aking pagdating, nakita ko si Basilio, isang batang inulila ng lipunan, yakap ang bangkay ng kanyang inang si Sisa, isang ina na winasak ng kasakiman at kalupitan ng mga makapangyarihan. Sa mga huling sandali, wala na akong kayang iwan kundi mga salita. Sinabi ko sa bata, "Hukayin mo, ilibing mo kami ng iyong ina sa iisang himlayan. At kung walang makiramay sa iyo, kung ikaw man ay nag-iisa, sunugin mo ang aming mga bangkay para hindi mabulok sa kahihiyan. Hayaan mong ang aming abo ay maging alay sa hangin ng bukas. At ngayon, sa huling paghinga ko, hindi ako mag-iiwan ng utos ng paghihiganti. Ang iiwan ko ay panalangin na darating ang araw, Basilio, at sa lahat ng kabataan ng bayan, na hindi na muling iiyak ang isang ina, na hindi na muling dudurugin ang isang anak,
na hindi na muling maghahari ang kasakiman at kasinungalingan. Ako si Elias, isa akong sugatang nilalang itinakwil ng lipunan, ngunit ngayoy iaalay ang buhay upang maging binhi ng pagbabago. At kung sakali mang hindi ko makita ang bukang liwayway, umaasa ako na sa inyong mga mata, sa inyong mga puso, sisilang ang araw na matagal nang hinihintay ng inang bayan. Paalam bayan kong mahal, naway ang aking dugo at luha ay maging patak na magpapatubo sa puno ng kalayaan.